Akala ni Ligaya ay simpleng dinner lang ang pag-imbita ni Ashton sa kanya. Pero hindi pala. Pagkababa pa lang nila ay sinalubong na sila ng mga musicians na kumakanta ng love song. Sinalubong din sila ng manager na may dalang mga bulaklak. Kinuha to ni Ashton at ito mismo nagbigay sa kanya. Habang papasok ay nagkalat ang iba't ibang klase ng bulaklak sa paligid. Mukhang nireserba ng nobyo ang buong restaurant para lang sa kanilang dalawa. Bago umupo ay umakap siya kay Ashton at malambing na nagsalita. "Thank you sa pa-flowers, babe. Kanina pa siya nagugutom pero nawala ang gutom niya dahil dito." Hinawakan itong mukha niya at hinalikan siya sa noo. "Busy ako lately sa business at pag-asikaso ng mga kailangan, kaya hindi na tayo nakakalabas," sabi ni Ashton. "Hindi lang kita fiancé, magiging asawa kita. I should balance my work and my time for you." Kilig na humilig si Ligaya sa dibdib ng nobyo. Ibang klase talaga tong magpakilig, nakakatunaw. Kaya hindi niya magawang magselos at matakot na maagaw to ng iba eh. Iba kasi si Ashton. Ibang klaseng magmahal. Dahil isa siyang pabebeng nobya, hindi siya umupo sa tapat ni Ashton. Sa tabi siya nito mismo umupo. Parang batang ngumanga siya at nagpasubo pa dito. Tumatawa naman ito na ibinigay ang kapritsyo niya. Mukhang nag-enjoy pa nga ito dahil hindi mawala ngiti sa labi nito. "Ashton," pareho silang napatingin sa babaeng bigla na lang sumulpot. Sigurado siya na nakareserba tong restaurant para sa kanila dahil nabanggit yun ng manager kanina. Kaya sino to? "What are you doing here, KitKat?" Kunot ang noon na tanong ni Ashton, halatang pati ito'y nagulat sa pagdating ng babae. "My sister told me that she saw you here, kaya pinuntahan kita dito." Tumingin ito sa kanya. "Who is she?" Tinignan ni Ligaya ang babae, matangkad ito. Mga nasa 5'9", mahaba ang kulay blonde na buhok, makinis at maputi. Napakaganda din ito. "Wait, KitKat? Ibig sabihin ay ito ang babae na sinasabi sa kanya ni Lamondi?" Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Maganda nga, mukhang mayaman." Nagtagal ang mata niya sa dibdib nito. Flat-chested, mas malaki pang melon niya. Bago pa sumagot si Ashton ay tumayo na siya at nilahad ang palad nito. "I'm Ligaya di Malanta, her fiancé," pagdidiin niya sa huling sinabi. Tumaas ang kilay niya na hindi nito tanggapin ang kamay niya. Aba, ang suplada naman. Inis na mupo siya sa tabi ni Ashton. Pero imbis sa tabi nito maupo, napaupo siya sa kandungan nito. Umusod pala to sa upuan niya kanina. Napahagikik siya. "Babe naman, umusod ka kaso doon. Nakakahiya." Imbis na umusod ay niyakap siya nito sa bewang at tinalikan sa batok. "This restaurant is exclusively for us now, KitKat. Nag-usap na tayo ng isang araw at nilinaw ko na sa iyong lahat. Pwede ka nang umalis," sabi ni Ashton sa babae sabay halik muli sa batok niya. "Ashton," dumaan ang pagsamo sa mukha ng babae. Hindi alam ni Ligaya kung anong pinag-usapan nila pero malinaw na itinataboy na ito ng nobyo niya paalis. Tsismosa siya pagdating sa ibang bagay pero ngayon ay wala siyang interest na malaman kung gaano kalalim bang relasyon nito noon sa binata. Kampante kasi siya at may tiwala kay Ashton. Pagkaalis ng babae, humigpit ang yakap ni Ashton sa bewang niya. "Do you want to ask me about her?" Tanong nito sa kanya, umiling siya. No babe, may tiwala naman ako sa'yo," sagot niya. Napatili siya ng kagati nitong tenga niya. Sa tangkad nito ay nagmistula siyang bata sa kandungan nito. Sakop na sakop nitong buo niyang katawan. "Babe naman, nakakahiya oh. Pinagtitinginan na tayo ng mga staff." Shit talaga itong si Ashton. Walang pinipiling lugar para landiin siya. Hindi man lang ito tinatabla ng hiya. Pero aaminin niya na kinikilig siya kapag ganitong binata. Ibig sabihin lang kasi noon ay hindi siya nito kinakahiya. Naging magana silang dalawa sa pagkain. Lahat kasi ng gusto niyang kainin ay pinaluto ni Ashton. Kinabukasan ay pumunta sila sa catering team na magluluto para sa kasal nila at tinikman ng mga sample menu para sa kasal nila. Nakangusong tumingin siya kay Ashton. "Babe, gusto ko ng toasted ng lahat ng food at walang bawang. Saka itong cake, gusto ko na walang icing." Nagulat ang lahat ng naroon sa sinabi niya. Naging si Ashton ay natigilan pero sumenya sa mga ito na sundin ang gusto niya. Sundin niya lahat ng gusto ng fiancé ko. Bili nito. Lumapit to sa kanya nang makitang namumutla siya. "Babe, look at me." Hinawakan itong mukha niya. "You look paled. Mabuti pa daling kita sa ospital." "No babe, ayos lang ako promise. Marami lang kasi akong nakain kanina."
Hindi yata ako natunawan. Pagdadahilan niya, ayaw niya kasing maudlot ang food tasting nila kaya tinis niyang hilo niya. May mahalaga kasing pupuntahan si Ashton ng tanghali. Magpapasama na lang siya kay Jamaica para magpa-check up mamaya. Sa kabila ng pagsasabi ng nobya na ayos lang ito, ay hindi kumbinsido si Ashton. Nagdududa itong binantayan ng binata. Sir Tan, gustong palitan ni Mama ang lahat ng menu ng nasa listahan. Do it, sagot ng binata. Kasalukuyang tumitikim si Ligaya ngayon ng mga dessert kasamang dalawang staff nang makita ni Ashton na napahawak sa ulong nobya at mabilis na itong nilapitan at niyapos sa bewang. Babe, namumutlang sambit ni Ligaya. Sinubukan niyang labanan ng hilot tumayo ng walang suporta ni Ashton. Pero hindi niya nakaya. Sobra siyang nahihilot sumasakit ang puso niya. Shit, ang malakas na mura ni Ashton ang huli niyang narinig bago nagdilim ng tuluyan ang kanyang paningin. Agad na binuhat ni Ashton si Ligaya at sinakay sa kanyang sasakyan. Hindi siya magkanda o gaga sa sobrang pag-aalala. Pagdating sa ospital ay siya mismong bumuhat sa dalaga papasok sa emergency room. Sir, kailangan niyo munang mag-fill up ng... Nang makita ng nurse ang madilim na mukha ng binata ay natamemeto. Nang makilala ng mga doktor si Ashton ay sumenyas to sa nurse na manahimik. Check her condition ASAP or else. Agad namang nakuha ng mga tungbanta ni Ashton. Huwag kayong mag-alala Mr. Tan, susuriin ka agad namin ang kalagayan niya, sabi ng doktor. Kinuha ng binatang cellphone na tinawagan ng kanyang ina. Maya-maya ay dumating ito kasama sila, Angel at ang mga titas niya. Anong nangyari anak? Kamusta na si Ligaya? Tanong kaagad ni Emma nang makarating ito. Maging sila Camila, Clara at Angel ay bakas ang pag-alala sa mga mukha. Hindi na iba sa kanila si Ligaya kahit hindi pa ito kasal kay Ashton, para sa kanila ay pamilya na nila ito. Wala pa ring resulta ma'am. Bigla na lang siyang nawalan ng malay kanina habang tumitikim ng mga pagkain. Paliwanag ni Ashton. Anak ng, baka nalason si Ligaya? Komento ni Camila. Mumula bang bibig niya? Namumutla ba siya? Nangingitim bang mga kuko niya? Tanong pa nito, umiling ang binata. Sa tingin ko hindi naman siya nalason. Nabaling ang atensyon nilang lahat sa doktor na lumabas na silid ng nobya. Agad na nilapitan ito ni Ashton. Kamusta ng fiancé ko, Dok? Nag-aalalang tanong ni Ashton. Nagangat ng tingin ng doktor mula sa hawak na chart bago siya sinagot. Normal lang sa kondisyon ng pasyenteng mahilot masok ka palagi. Ang hindi normal ay masyadong mababang dugo niya. Yun ang dahilan kaya nawalan siya ng malay. Nagreseta na ako ng mga vitamins para sa kanila ni baby. Para makabawi at maging healthy sila, ay kailangan niyang dalasan ng pagkain ng mga gulay at prutas. Natuod sa kinatatayuan si Ashton na mapagtantong sinabi ng doktor. Napaawang ang labi ni Emma. Baby? Ibig mo sabihin, Dok? Buntis ang manugang ko? Nang tumango ang doktor, nagkatinginan ito at sila Camila. Sabay-sabay na nagtatalo ng tatlong matanda kasama si Angel. Samantalang si Ashton ay nakatulala pa rin at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tinapik ni Emma ang anak sa balikat. Congratulations anak! Nakabuo ka din sa wakas? Naku! Excited na ako makita ng apo ko! Sana babae para madagdagan ng mga babae sa angkan natin. Nang dumilat si Ligaya ay nahulaan niya na kaagad na nasa ospital siya. Nakita niya si Ashton na nakaupo sa tabi niya habang hawak ang kamay niya. Nang makita nito nagising na siya, hinalikan siya nito sa labi. Ang sabi ng doktor ay kailangan mong kumain ng mga prutas at gulay para maging healthy kayo. Nakita niya ito na kinuha ang iba't ibang mga prutas na binalatan nakapatong sa mesang naroon. Ngumanga siya nang subuan pa siya nito. Habang kumakain siya ay tumitik siya sa gwapong mukha nito. Napansin niya ng aliwalas ng mukha nito. Mukhang napakasaya nito. Babe, ano nga palang nangyari? Anong sabi ng doktor? Ang huli niyang natatandaan ay nawalan siya ng malay. Mukhang nalason yata siya. Nilapag ni Ashton ng mga prutas na hawak at tinawakan ng mukha niya. Malamlam ang mga mata na tumingin dito sa kanya. Kailangan mong ingatan ang sarili mo para sa baby nating dalawa. Sabi nito sabay hawak sa tiyan niya. Napaawang ang labi niya sa sinabi nito. Nakangiting tumango ito sabay halik na naman sa lips niya. Yes, Ligaya. Dinadala mong anak natin. Buntis ako? Akala niya nabibingi lang siya, kaya nang tumango si Ashton ay kaagad naluha siya sa sobrang saya. Pangarap lang niya noon na dalhin ang magiging anak nila ng nobyo, kaya napakasaya niya ngayon. Nagkatotoo na ang pangarap niya. Pinatong niyang kamay niya sa kamay ni Ashton na nakahawak sa impis na puso niya. Masaya ka ba? Nakangiting tumango siya ng sunod-sunod. I'm glad to hear that.
Umupo to sa gilid ng kama at kinabig siya upang yakapin. Believe me babe, napakasaya ko nang malaman kung dinadala mong anak natin. This is the happiest moment of my life. Gumanti siya ng mahigpit na yakap dito. Ako din babe, sobrang saya ko. Kayo ni baby ang the best gift na natanggap ko sa buong buhay ko. Madamdaming sabi niya. Nang marinig to, hindi mapigilan ni Ashton na mapangiti. Really? Nang tumango siya, pinatakan nito ng halikang noon niya. Kayo din ang best gift na natanggap ko babe. Kayo ng baby natin. Kaya simula ngayon, huwag ka nang mapili sa pagkain ha. Balance dapat ang mga kinakain mo. Kailangan mo ring uminom ng mga vitamins para sa inyo ni baby. Okay po babe, aniya sabay bungis-ngis. Nagulat silang pareho nang biglang pumasok sila Tita Emma na maraming dala. Lahat ay purong pang baby. Ma'am, hindi pa nanganganak si Ligaya. Hindi pa kailangan ng mga yan. Sita ni Ashton sa mami niya. Paano napakaraming milk bottle, diapers, baby clothes, mga wipes at kung ano-ano pang mga dala ng mga to. Napabungis-ngis tuloy siya. Hindi kasi alam ni Ashton na marami na siyang nakahandang gamit ng baby sa bahay. Nilapag ni Tita Camille ang mga diapers. Na-excite lang kami, saka marami pa kami pinamili. On the way na sila sa bahay niyo ngayon. Pagkatapos nilapag ni Tita Clara ang mga dalay, humawak to sa balakang. Oo nga naman Ashton. Ang tagal naming naghintay na magkaroon ng pamangkin sa'yo, no? Aba, ikaw ang pinakamatanda sa inyong magpipinsan pero naunahan ka pa ni Axus. Kaya ikaw Ligaya, bigyan mo kaagad kami ng apo pag nanganak ka. Gusto ko ng marami iha, sabi naman ni Tita Emma. Napailing na lang si Ashton at natawa naman siya. Maya may dumating naman si Angel kasama na si Princess. Umuwi pala ito para sunduin ng bata. Tuwang-tuwa si Princess nang malamang magkakapinsan na ito bukod sa anak nila Sandara. Pati sila Tito Luis, Tito Jason at Tito Zovito ay dumating din at lahat ng pinsan ni Ashton para i-congratulate sila. Nagmistulang may reunion sa loob kaya hindi na sila nagkasya. Hindi agad natapos ang celebration. Pagka-uwi ay nagtipon-tipon pang lahat kasamang Kuya Gino niya. Nagtatalo pa nga sila Tita Emma at Tita Camila kung lalaki o babae ang magiging anak nila ni Ashton. Masaya si Gino para sa atin niya. Masayang masaya si Gino. Pumapalakpak pa na sabi ni Gino sa kanya. Ayaw niya na sana maging emotional pero biglang umiyak ang kuya niya. Kapag nawala si Gino, hindi na malulungkot si ate. Naging emotional siya nang marinig ang sinabi nito. Kuya naman, huwag ka magsalita ng ganyan. Lumapit siya dito at yumakap dito. Hindi ka mawawala kuya, hindi. Kontrolado niya noon ang emosyon niya pero ngayon hindi niya na nakontrol ito. Siguro dahil sa hormones niya kaya patuloy siya sa pag-iyak. Naramdaman na lang niya na yakap na siya ni Ashton mula sa likuran. Calm down babe, kapag umiiyak ka malungkot, ganun din ang baby natin. Kaya tumahan ka na, sabi nito. Umiiyak na tumango siya at gumanti ng yakap dito. Kasama na ngayon ng kuya niya si Princess. Nagkasundo kaagad ang dalawa at naglalaro na ngayon. Hinaplos ni Ashton ang pisngi niya at malamlam ang mga mata na tumingin sa kanya. Nagpahanap na ako ng magaling na doktor at hospital sa Amerika. Next week ay dadalhin na doon ng kuya mo. Ha? Next week na kaagad? Bakit biglaan naman yata? Babe, naroon ang pinakamagaling na doktor. Mas magagamot siya doon ng mas maayos. Sagot nito. Nalulungkot man ito mangu siya. Kumpara kay Kuya Gino ay wala siyang tutol. Thank you babe ha? Para saan? Yumakap siya at sumubsob sa dibdib nito. Para sa lahat. Para sa pagtanggap sa amin ni baby at pagtanggap sa amin ni kuya. Nung una kasi akala ko titingnan mo si kuya bilang pabigat. At inaamin ko na kinakabahan ako na baka hindi mo magustuhan kapag bigla akong nagdalang tao. Kaya masaya ako dahil tanggap mo kami. Malambing siya nitong niyakap. Tanggap kong lahat sa iyo babe. Kahit ang kalaswaan ng bunganga mo. Tumingala siya na mamula dito. Kaya naman natawa to. Ha? Malaswa bang bunganga ako? Hindi naman na. Parang ka lang ako. Pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Sandali, saan tayo pupunta? Tanong niya nang hawakan nitong kamay niya at igiya siya nito palabas ng bahay. Pagkalabas nila ay sumakay sila ng kotse. Somewhere that we can buy everything we want. Nakangiting tugon nito bago minaneho ang sasakyan. Ayaw niya sanang umalis dahil nakakahiya sa kanilang mga bisita. Pero nang marinig niya sinabi ng nobyo niya excite siya. Pagkahinto ng kotse mabilis na bumaba si Ashton at unikot para alalayan siyang bumaba. Tumingala siya sa tapat ng mall kung saan sila huminto. Dito pala sila pupunta. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob.
Napansin niya na bukod sa mga guards at mga staff ay sila lamang ang nandito. Kilig na kilig siya habang naglalakad sila ng magkahawak ang kamay. Maingat at maalaga si Ashton sa kanya simula nang magkaunawaan sila. Pero nang malaman nitong buntis siya ay lalo siya nitong iningatan. Kahit hindi nito sabihin ay damang-dama niyang pagmamahal nito sa kanya. Dinala siya ni Ashton sa baby section area. Kumuha to ng isang kulay pink na stroller. "Babe, look at this. This color will definitely suit to our baby if it is a baby girl." Itong blue ay kung baby boy. "No, mas maganda tong red." Lahat ng stroller nandun ay dinampot nito at hinirapan nito na pumili. Nang makita nitong nagkatingin lang siya ay nilapitan siya nito at hinawakan sa kamay. "Help me to choose, babe. Kailangan ni daddy ng tulong ni mommy." Lambing nito. "Mommy, daddy, ang sarap pakinggan lalo na kapag nanggaling kay Ashton." Matagal silang namili. Sa huli ay pinili nilang lahat. Halos lahat ng pang-baby ay binili nila. Akala niya siya lang ay excited na bumili ng gamit. Pero pati pala si Ashton ay sabik ding mamili para sa kanilang anak. Hindi pa nga nila alam ang gender ng baby nila. Pero heto, ang dami na nilang nabili ng mga gamit ni baby. Naglalakad na sila pauwi nang biglang kunin ni Ashton ang kamay niya at alisin ang singsing na ibinigay nito sa kanya noon at pinalitan to ng bago. Katulad ng isa ay mukha rin itong mamahalin. Mas malaki nga lang ang bato nito. "Babe, bakit mo pinalitan? Maganda rin naman ang singsing na to ah." "I chose that ring for a reason, babe. Nung binili ko tong isa, hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko. But when I bought this one, alam ko na't sigurado na ako kung ano ko para sa akin." Nahiya pa na sabi nito. Tumingin siya sa singsing na sinuot nito sa kanyang dalirit na pangiti siya. "Thank you, babe." Humalik siya sa pisngi nito. "Ako din, alam mo ko na kung ano ka para sa akin." "Ah?" Ani ang kinikilig pa. Pagdating nila sa bahay ang gulo ng sala. Halos mapuno to ng mga gamit pang bata. Sabay-sabay kasing bumili ang matatanda ng mga gamit. Napailing na lang silang lahat. "Tita Ligaya, sana po girl ang baby niyo ni Tito Ashton. Gusto ko po ng baby girl kasi po nagsasawa na ako sa boy." Nakangusong wika ni Princess. Gusto ni Gino ng boy." Singit naman ng kuya niya. Dahil hindi nagkasundo, nagbato-bato pick pang dalawa. "Babe, maraming excited na lumabas si baby." "Sino kayang kamukha ng baby natin? Okay lang sa akin kahit kamukha ni Hero." Napabusangot to sa sinabi niya. "Why him? Akong ama kaya ako dapat ang kamukha. Ang seloso mo naman, magkamukha naman kayo kaya okay lang. Mas lamang ako ng isang paligo sa kanya." Giit nito. Lalo tong bumusangot nang lumapit sa kanila si Hero. "Ang cute-cute palang magselos ni Ashton." "Congratulations, lovebirds. Mukhang malakas talagang tama ng kapatid ko sa'yo, Ligaya ha. Wala nang ibang bukang bibigyan kung hindi ikaw." Pangasar ni Hero sa kapatid. Numulang tenga ni Ashton kaya't napangiti ang lahat na nakakita. Lalo na si Emma. Dati kasing sungit ng anak niya sa tuwing pag-usapan ng kasal at babae. Parang wala talagang balak na mag-asawa at magkapamilya. Itinaas ni Ashton ang kamay nilang dalawa ni Ligaya. Sabay tawag sa lahat. "Everyone, we all know na buntis ng asawa ko. Hindi siya pwedeng magpuyat at kailangan niya ng pahinga. Pasensya na kayo pero kailangan niyo nang umalis." "Babe, nakakahiya kina Tita Emma." Nagtawanan naman ang lahat. Si Tita Camille ay gumitna pa. "Naku, oo nga pala, nakalimutan namin. O siya, alis na kami. Congratulations ulit sa inyong dalawa." Pagkatapos magpaalam ng lahat kabilang ng Kuya Gino niya, ay umalis ng lahat. "Babe naman, nakakahiya kaya?" Ani Ligaya sa nobyo. "Saka hindi pa tayo kasal, hindi pa tayo mag-asawa." Maingat na binuhat siya nito at tinalikan sa labi. "Doon din ang punta natin, babe. Soon, magiging Mrs. Tan ka din." Sabi nito bago siya binuhat hanggang sa kwarto. Ano kayang mangyayari ngayong buntis na si Ligaya? Road to forever na kayang pag-iibigan nilang dalawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.